Eto mga paps, kwento ko lang sa inyo yung experience nito ni Paps. Nakakatuwa rin to si Paps eh. Alam nyo ba kung bakit? Kasi yung una kasi, kinakausap siya. Ngayon, sasalang na dapat siya. Tapos sabi niya, mamaya na daw siya. Kasi nga pinag-aaralan niya pa munang mabuti yung yung format. Kinakabahan talaga siya rito, medyo talagang kabado rin talaga siya. Akala ko naman kaya siya kinakabahan dahil hindi niya pa ganun kakabisado yung motor niya. Pero yun pala, yung format lang pinag-aaralan niya kasi talagang nanibago daw talaga siya. Hindi daw ganito yung format nung nag-apply siya. Ang sabi ko sa kanya, yung isang format naman is bago lang naman talaga yon. Ito talaga yung pinaka-original na format dati pa. Kasi nung nag-apply ako dati, nung 2016, ito talaga yung format na yun dati na pinapa-drives test sa amin dati. At grabe, sobrang higpit pa nun dati talaga ng mga training officer. Talagang pag tumukod ka, bagsak. Kapag ka nagwiwigil yung manibela mo, bagsak. Ganun talaga ka-stricto dati yung pagpili ng rider. Solid na solid talaga yun. At alam nyo kung ano sa pang bawal doon dati. Maraming bawal actually, maraming bawal dati. Isa pa yung tinitigan nila, yung lagi kang nakahawak sa preno, yun, bawal din yun. Ayaw nila nung nakahawak ka lagi sa preno sa unahan. Oh, sa mga nakapag-apply dyan nung 2016 mga paps, kamusta yung experience nyo dati nung nag-apply kayo as angkas rider? Yung mga na-training nyo dati, kamusta? Lalo na yung seminar kung gaano katagal, kung gaano kahaba. At syempre meron pang mga exam pa nun dati, grabe. Retake ka kapag ka bumagsak ka sa exam. Ganun kahigpit dati. Buti nga ngayon medyo nawala na yung yung exam. Maswerte na lang talaga yung mga mag-a-apply ngayon, no. Medyo hindi na ganun ka-strict yung pag-a-apply sa MC Taxi. Kahit saan company naman kayo mag-apply, same na rin ang proseso. Hindi na ganun kahigpit masyado. Ang importante lang naman diyan is magawa nyo tong driving skills test na to eh. Maikutan nyo yung dapat ikutan, yung tamang format na meron kayong sakay na angkas. At kapag nagawa nyo ng maayos yun, pasado na kayo mga paps, no. Pagkatapos niyan, i-check na yung motor nyo kagaya na lang nito. I-check yung motor dito ni Paps kung all stock nga ba yung motor niya, kung ano nga ba yung mga kinabit niyang accessories, gumagana ba yung signal light, tail light, na standard ba yung plaka niya, gumagana ba yung busina, yung side mirror ba, stock. Kapag lahat yun okay, nako wala na kayong problema. Pasado na kayo. Balik ko lang dito yung kwento ko kay Paps Akala ko talaga ito, ini-expect ko, medyo may hirapan to si Paps, no? Kasi nga kinakabahan siya. Pero yun naman pala, kinakabahan lang siya. Hindi naman dahil dun sa driving skills test na yan. Kundi syempre hindi niya pa ganun kakabisado yung format. At hindi niya rin alam talaga yung pagkakasunod-sunod yung tamang ikot. Kaya naman pinag-aralan niya munang mabuti. So ayun, napag-aralan niya naman ng tama at nagawa niya rin ng maayos. Kaya naman ang kinalabasan, basic sa kanya yung drive skills test na yan. So ayun, babiyahin na siya gamit tong motor niya. Shoutout ko lang to si Paps, natuwa ako dito pagkahingi niya sa akin ng sticker, dali-dali naman niyang kinabit. At ayan, naikabit niya nga yung isang sticker sa kanyang taillight, banda, tapos ito sa may helmet, sa helmet niya. So ayan lang.